Huwag magpakampante, ito ang panawagan ng Pag-asa ngayong binabantayan nila ang isang low pressure area na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Samantala, ipinaliwanag nila na hindi naman dapat ipagtaka ang pagkaroon ng bagyo sa unang bahagi ng taon. Si Vin Pascua sa detalye. Nanawagan ang Pag-asa Weather Bureau na huwag magpakampante sa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng isang sama ng panahon. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na inaasahang magiging bagyo sa loob ng 24 oras. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sakaling ito ay maging bagyo, ito ay tatawaging bagyong Amang. Sana po ay hindi tayo magkumpiyansa dahil lang sinasabi, low pressure area lang yan. Hindi po pwedeng magkumpiyansa dahil pag low pressure area ay pwede pong magbigay ng malalakas na ulan. Inaasahang maglalandfall ito sa Sabado at maaapektuhan nito ang mga lugar ng Caraga Region at Eastern Visayas. Samantala, hindi na dapat ipagtaka ang pagkakaroon ng mga kalabidad sa unang bahagi ng taon. Paliwanag ni Dr. Esperanza Kayanan, ang Chief ng Weather Division ng Pag-asa. Ito ay dahil sa pabago-bagong panahon na dala ng climate change. Pinag-aaralan po natin yung mga events. Meron po tayong mga trends po na nangyayari. And base nga po dun sa occurrences, mas nakikita natin lately yung mga bagyo. December, marami nang dumaan dito sa Mindanao, which is yung normal before, isa in 30 years talaga yung average niya. Pag mas mataas po yung temperatura, isa po yung factor sa development ng bagyo. Dahil pag mas mainit ang dagat, mas mataas ang evaporation, mas makaka-form tayo ng systems, lalo na doon sa above the equator. Bukod rito, posibleng makaranas ng maikling El Nino ang bansa sa mga susunod na buwan. Ayon kay Dr. Flaviana Hilario, ang Deputy Director for Research and Development ng Pag-asa, nasa ikatlong buwan na ang ahensya sa pagmomonitor sa mainit na temperatura upang ikonsidera ang El Nino phenomenon. Pag sinabi po nating event na o talagang full-blown El Nino, 5 consecutive months po na yung ating temperature in the Eastern and Equatorial Pacific ay 0.5 degrees and above the normal. And according to the forecast of the different international climate centers, ang ating pong El Nino conditions dito sa Eastern and Equatorial Pacific ay malaki pa po ang above 50%, I think around 65% na more than 0.5 pa rin po yung temperature. So, we are expecting na magkakaroon ng full-blown El Nino, pero yung duration medyo mukhang maikli lang po siya. Para sa Eagle News, Vin Pascua, I am one with 25.